the Word of God, mga kapatid. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Praise So, the Lord. inanyayahan ko at hallelujah, mga kapatid, ang iba, hallelujah, dahil para walang distraction, mga kapatid, hallelujah, na pwede po tayo mag-unmute, mga kapatid, kung hallelujah, magsasalita tayo. Pero sa ngayon, mga kapatid, kung hindi naman tayo tinatawag, hallelujah, kung maaari, mga kapatid, mag-mute tayo lahat. Amen. Yung magbibigay lang ng mensahe na ating Panginoon ang mag-unmute. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, i-introduce ko po, hallelujah. I wait muna, mga kapatid. I acknowledge the presence of our admin, Bro Joshua. Hallelujah. So, magandang hapon dyan, Bro Joshua. Saka, mga kapatid, ako na daw ang mag-introduce sa ating preacher ngayon. Hallelujah. Walang iba, si Pastor Roland Rosari. He is our NCRD Section 2 Presbyter and Pastorate of two churches in UPC Dasma F, Cavite, UPC Blumentritt. He is the pastor of our admin, hallelujah, Bro Joshua, and same time, he is our 4 PM Bible Study BS mentor, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. So, without further ado, mga kapatid, ibibigay ko po ang pagkakataon sa ating pastor. Hallelujah. Ang lahat ay magsasabi, God bless Pastor Roland Rosari. God bless Pastor Roland Rosari. Sa iyo na po pagkakataon. Amen. Magandang hapon. Thank you. Amen. Maraming salamat sa iyo. Thank you for introducing Sister Irish at sa lahat ng mga bumubuo ng 4 PM Bible Study. Praise God. We're so blessed again to be with this group, mga kapatid. And I'm so thankful sa Panginoon sapagkat siya ay laging mabuti. Siya ay Diyos na laging tapat sa atin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At pagbati sa inyong lahat, kung tayo ay may mga bisita dyan, amen, ay maraming salamat sa inyong pag-join at pagpalain tayong lahat ng ating Diyos na buhay. Ang grupo ng 4 PM Bible Study ay isang simpleng grupo, ngunit naniniwala tayo may ginagawang napakaganda ang Panginoon sa atin. Praise God. Dahil ang puso natin, naghahanap tayo sa Panginoon, pinupo tayo ng mga tao na talaga mayroong puso na totoong naghahanap sa ating Panginoon. So, simpleng samahan, pero nakikita natin na ang Panginoon ay malayang nakakakilos, mga kapatid. So, I appreciate, praise God, sa mga nasa admin, mga kapatid ng 4 PM. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, lahat ng mga bumubuo sa mga inner circle. Praise God. God knows your sacrifices every day. Praise God. So, sinasaluduhan ko kayo, mga kapatid, lalo na sa mga kapatid natin na OFW. Bagamat mayroon kayong mga nakahilirang gagawin after this, pero nandito kayo, mga kapatid. Praise God. Pagpalain tayong lahat ng ating buhay na Diyos, mga kapatid. Dadako na tayo sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. I am excited to share the Word of God. Hallelujah, because I believe something good is going to happen when we share the Word of God from the heart. Amen. So, magbabasa tayo ng Bible, mga kapatid ko, dito sa aklat ng 1 Chronicles chapter 16, verse 29. Amen. So, dalawang verse muna babasahin natin. 1 Chronicles 16:29, and after that, we'll be reading Psalms 29, verse 2. First Chronicles 16:29, give unto the Lord the glory due unto his name. Bring an offering and come before him. Worship the Lord in the beauty of holiness. Ayan. Give unto the Lord the glory due unto his name. Bring an offering and come before him. Worship the Lord in the beauty of holiness. Another verse in the next two. Give unto the Lord the glory due unto his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Praise God. Nais ko mag-share, mga kapatid, ngayong hapon, at alam ko tanghali dyan sa Middle East. I'd like to share the
of holiness. Amen. The beauty of holiness. Ang kagandahan ng kabanalan. Manalangin mo tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat sapagkat ikaw ang aming Diyos, buhay at tunay na kumikilos na Panginoon sa amin, sa mga kapatid na kasama ko ngayon. Kami po ay muling humihiling ng patnubay mo sa pagpapahayag ng salita, Panginoon, and we acknowledge your presence, O Lord God, in our midst. We pray, God, that you bless every one of us. You prepare our hearts and our minds, our soul. Hallelujah. Bless us, O God, this afternoon with your spiritual blessings, O God, and use your servant once again, Lord, as your instrument, a channel, praise God, of your message. We thank you and we give you all the glory. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid, at sa mga sandaling ito, hallelujah, ating tatalakayin ang kagandahan ng kabanalan. Praise God. First of all, I'd like to emphasize, praise God, that holiness is the very nature of God, mga kapatid. Hallelujah. Ang holiness, wala pong pinanggagalingang iba niyan, kundi ang Panginoon. Amen. Kung mayroon man tayong tinatawag na holiness, mga kapatid, dito sa ating pong buhay sa mundong ito, yan po ay impartation ng Panginoon. Ibig sabihin, influensya yan ng kabanalan ng ating Diyos sa buhay, mga kapatid. Ang Bible ay nagsasabi, praise God, na ating sasambahin ng Panginoon, worship the Lord in the beauty of holiness. So yung kabanalan ng Panginoon, mga kapatid, praise God, ay lalong tumitingkad o kaya naman lalo siyang na-appreciate when we worship Him. At walang ibang paraan kundi sambahin natin ang Panginoon in the beauty of His holiness. Beholding, amen, praise God. Tinitingnan natin, mga kapatid, ang kabanalan ng ating Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16, but as He which hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation. Yamang ang tumawag daw sa atin, mga kapatid, ay banal. Yun ay nature ng Panginoon, siya ay banal. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, so be holy in all manner of conversation. Tayo daw ay magpakabanal sa lahat ng uri ng ating pamumuhay. At sabi ng verse 16, because it is written, be ye holy, for I am holy. Kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Na sa ating pagtanggap sa Panginoon, ang totoong pagtanggap sa Diyos ay pagtanggap ng Kanyang kabanalan, mga kapatid. Hindi natin pwedeng tanggapin ang Diyos bilang Panginoon ng buhay natin kung hindi kasama ang pagtanggap sa Kanyang kabanalan. At mga kapatid, ang pagtanggap natin sa kabanalan ng ating Panginoon, praise God, ang sabi ng banal na kasulatan in the book of 2 Peter chapter 1 verse 4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world. Praise God. So, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang Kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos. Yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. Nais ang Panginoon na makabahagi tayo ng kabanalang mula sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Now we're talking about the beauty of holiness. Ito yung kagandahan, mga kapatid, ng kabanalan. At bilang mga mananampalataya, ang buhay natin ay gumaganda lang, mga kapatid, kapag tayo ay nagiging kabahagi ng kabanalan ng Diyos. Wala tayong masasabing magandang buhay without the impartation
praise God, of God's divine nature. Dahil mga kapatid, kung ang nature ng tao sa kasalanan, yun lang ang paiiralin, wala pong magandang maasahan sa atin. Walang mabuting ibubunga ang buhay natin. Sabi nga ni Apostol Pablo, sino makapagpapalaya sa akin sa katawang ito ng kamatayan? Mayroon siyang talagang paghahangad, pagnanais, mga kapatid, na siya ay mapalaya mula sa kanyang sariling nature, mga kapatid. But we thank God sapagkat ang Panginoon ay binigyan niya tayo ng karapatan na maging kabahagi, praise God, ng kanyang very nature, the nature of holiness, mga kapatid. Ibinahagi ito sa atin ng Panginoon. Tayong mga mananampalataya, apostolic believers, we are very familiar with the word holiness. Amen. And most of the time, if we are not careful, lagi lang natin nakikita agad, mga kapatid, na ang holiness ay parang doon sa outward, no? Kasi pag nakita mo yung pananamit, nakita mo yung kilos, nakita mo yung panglabas na kanyohan, bilang tao, magkakaroon ka ngayon ng judgment na mayroon siyang holiness. Pero mga kapatid, alam nyo, mababaw lang kung sa labas ang holiness, mga kapatid, at hindi ang totoong kabanalan kung panlabas lang. Ang tunay na kabanalan ay nagmumula sa ating personal communion, and that is God's divine influence. Yan ang banal na influensya ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Praise God. Kaya kapag natanggap natin ang kabanalan, and by the way, wala tayong kapangyarihang mamuhay sa kabanalan kung wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, mga kapatid. Amen. Gusto natin mapaganda ang buhay natin, gusto natin magmaayos ang buhay natin, pero ang Panginoon, mga kapatid, basically, ay nagbigay siya ng kailangan natin in order for us to live holy. Kaya there will be no excuse Sabi ng Bible, Acts 1:8, and you shall receive, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Yan, at alam natin yung sumusunod doon. Tayo ay magiging witnesses. Magiging saksi tayo ng Panginoon mula sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So makita natin dito, the first thing na ginawa ng Panginoon sa mga alagad bago talaga lubusang pahayuin, mga kapatid, ay ang infilling power of the Holy Ghost, mga kapatid. Yan ay divine impartation. Pinayagan ng Panginoon na ang mga tao na katulad natin ay makabahagi, praise God, ng kanyang divine nature, ng kanyang kabanalan. Purihin ang Panginoon. Yan, mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa mga alagad, wait in Jerusalem until you be endued with power from on high. Inutusan na sila ng Great Commission, pero sabi ng Panginoon, maghintay muna kayo. Hintayin niyo muna yung kapuspusan ng Espiritu Santo. Bakit? Kailangan yun, mga kapatid. We cannot live a holy life without the Holy One dwelling within us. Amen. Hindi tayo pwedeng mamuhay na may kabanalan kung ang banal na Diyos ay hindi nananahan sa atin. Hallelujah. Praise the name of the Lord. At mga kapatid, ano ang kinukonstitute ng beauty of holiness, mga kapatid? Praise God. Sa ating mga buhay. Natandaan natin, mga kapatid, na holiness is defined as the quality of life evidenced by godliness. Amen. Ibig sabihin, yung holiness, mga kapatid, ay dapat nadidefine ito sa buhay natin. Praise God, dapat mayroon siyang manifestation. Hindi lang siya, mga kapatid, dapat information. Kapag pinag-aralan natin ang holiness, mga kapatid, hindi ito informational lang, mga kapatid. Dapat mayroon tayong transformational effect. Dahil hindi sapat na tayo ay ma-inform, God wants us to be transformed. At dahil dyan, binibigay ng Panginoon ang Espiritu sa atin, at mga kapatid, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin, mga kapatid, ng bagong buhay. Praise God. Kaya ang na kay Kristo ay bagong nilalang, mga kapatid. Amen. Dahil mayroon tayong bagong Espiritu. Noong araw, mga kapatid, nung wala pa tayo sa Panginoon, yung tinatawag na holiness,
parang nakakainis, sabi nila eh. Tingnan niyo yung mga unbeliever. Pag nakita yung mga apostolic na mananampalataya, sila namumroblema sa atin eh. Di ba? Bakit daw tayo ganito? Bakit tayo ganon? Bakit tayo ganon kumilos? Bakit inayawan daw natin yung nagpapasaya sa kanila? So ang tingin nila sa atin, hindi tayo ayos mga kapatid eh. No? Kaya minsan napipintasan tayo, mga kapatid, at napipersecute din kami ng mga mangaral dahil parang tinuturuan daw ng tao na hindi tama dahil iniiwalay namin sa mga hindi magaganda. And talagang ang holiness, mga kapatid, ay talagang nandoon yung essence of separation. Amen. Hindi ka pwedeng maging banal kung hindi ka humihiwalay, praise God, sa mga bagay na hindi ng Diyos kinalulugdan. Kaya nais ng Panginoon ang kabanalan, mga kapatid. So makikita natin, praise God, ang beauty of holiness, mga kapatid, sa beauty of life. Ano? Praise God, the beauty of a holy life. Ano? Makita natin na mayroong kagandahan, mga kapatid, sa buhay na may kabanalan. Ayan, yung una pag-usapan nito, no? The beauty of a holy life. Sabi ng Bible ganito, in the book of Colossians chapter 1 verse 10, that ye might walk worthy of the Lord, unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Sa verse 11, is strengthened with all might, according to His glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness. Praise God! So dito, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman, na kayo'y palakasin ang buong kapangyarihan upang sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak. Tingnan nyo, no? Sa kabanalan, mga kapatid. No? Sa kabanalan, sometimes talagang we do it sacrificially. Pero ang sabi ng Biblia, mga kapatid, tayo nagsisilakad na nararapat sa Panginoon sa ikalulugod niya. At tayo ay nagsisipamunga ng mabuti. Alam niyo, mga kapatid, the fruit of holiness, mga kapatid, ay hindi kailanman, mga kapatid, pwedeng i-underestimate sa buhay natin. Marami sa atin ang pinagpala ng Panginoon na talagang gumanda ang buhay sapagkat ang kabanalan ay tinanggap. Tandaan niyo, mga kapatid, kapag inayawan natin ang kabanalan, inaayawan natin ang kagandahan ng buhay. Sapagkat ang kagandahan ng Diyos ay nasa holiness. And when we worship God, we worship Him in the beauty of holiness. Pag hindi ka na naniniwala sa holiness, hindi mo na makikita ang kagandahan ng Diyos, mga kapatid. Hindi mo na siya masasamba. Sapagkat kailangan, mga kapatid, sa pagsamba, makilala natin ang kagandahan ng kabanalan. Purihin ang Diyos. Kaya nga, tingnan niyo, pag tayo ay lumalapit sa Panginoon, sumasamba tayo sa Diyos, mga kapatid, nakikita natin sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid ko, na ang Panginoon sa kanyang kabanalan talagang nag-i-impart siya ng kagandahan sa buhay natin. Tayo naman ay walang pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Praise God, nakakatuwa dahil pagkonektado ka sa Panginoon kung anong kagandahan mayroon ng Diyos, mga kapatid, nagiging partaker tayo. Amen. Nagiging kabahagi tayo. Praise God. So, yung buhay na may kabanalan, mga kapatid, alam nyo, hindi naman kailangan pantayan tayo lagi, no? Hindi naman tayo kailangan pantayan lagi ng pastor, lalo na mga kapatid, mga pastor, hindi naman kami omnipresent, no? Kung kami ay nasa lugar, nasa isang lugar, doon lang kami. May mga mananampalataya, takot lang sa pastor eh. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit, no? Parang, natatakot lang kapag may nakakita ka pastor, no? At minsan ang bait-bait pag nandiyan si pastor, pero pag wala si pastor, mga kapatid, masungit naman, no? So, pasensya na kayo, pero hindi ko naman kilala lahat kayo. Pero kung masaktan kayo, kayo masyadong magpahalata, tuloy nyo lang pakikinig mga kapatid. Amen. Pagkatapos nito ay, di ba? Totoo naman yan, mga kapatid. I believe na nakikinig kayo dito sa mga gawain na ito dahil masyangarin tayo na lalo pang gumanda buhay natin. Amen.
nais ko sabihin sa inyo, ang pagpapaganda ng buhay, hindi pagpaparami ng pera, hindi mga kapatid pagpapaganda lang ng kutis, hindi naman masama yun. Pero sa totoo lang, hindi kung marami kang pera, maganda ang kutis mo, maganda ng buhay mo. Ang kagandahan ng buhay ay nasa quality, mga kapatid, praise God, ng spiritual life natin. Praise God. Ang tinitingnan ng diyan ng Diyos, mga kapatid, gaano ba kaganda yung connection natin sa Panginoon. Kaya ngayong hapon, mga kapatid, lahat ng nakikinig sa atin, pakicheck natin yung status ng ating connection sa Diyos. Diba? Sa araw-araw ng buhay natin, kumusta yung influensya ng Panginoon sa atin? O kaya naman, baka naman mas malakas yung influensya, mga kapatid, ng social media sa atin kaysa sa spiritual blessing ng Panginoon sa atin. Diba? May mga tao na nakakatuwa dahil nagpupuyat sa panalangin. Pero marami din na nagpupuyat sa FB, mga kapatid, no? Hindi na makatulog dahil kinakarir masyado yung FB, mga kapatid. Nagpaparami ng friend, pero karamihan ng friend hindi naman naniniwala sa Panginoon. Ang masakit doon, hindi rin sinisira ng word of God, di ba? At ka magpaparami ng kaibigan na wala ka namang intensyon ng maganda, mga kapatid. Alam nyo, maging popular ka man, minsan tinatanggihan na ng Facebook dahil sobra-sobra na yung kaibigan, mga kapatid. Pero itanong nyo, itong mga kaibigan ko ba, maganda ba ang influensya sa akin ito? Di ba? Sa mga kapatid, I hope okay lang sa inyo. Tinawag niyo akong mentor, di kasama naman to sa mentoring. Ano? Praise the Lord. Praise God. Kaya sa buhay natin, check natin, di ba? Yung bang tinatanggap natin na influensya, mga kapatid, kumusta ba? Ano ba ang dulot sa buhay natin? Di ba? Nagkaroon ka ng kaibigan, tapos nung mayroon ka makilalang kaibigan, unbeliever, medyo hindi mo namamalayan, nagbabago na rin yung lifestyle mo. Di ba? Hindi mo man sinasadya, pero dahil sa nakipag-close ka sa unbeliever, mukhang nagagaya ka na rin sa galaw, sa kilos, nagagaya ka na rin sa pamumuhay. Na kung hindi tayo magpapantay, mga kapatid, ang demonyo napakatuso di ba? Napakatuso siya, mga kapatid, di ba? Isolated nga tayo ngayon, bawal lumabas. Pag lumabas, naka-facial, naka-face mask. Pero yung gadget, mga kapatid, hindi nyo ba alam kung gaano kalaki yung influensya niyan, di ba? That is one touch away, para mga kapatid, para malayo ka sa Panginoon. Pagkaiba na yung mga tinitingnan mo dyan. So I hope okay lang sa inyo ito ang mensahe ko, mga kapatid. Amen po ba? Okay. Praise God. And then, the beauty of Holy Speech, mga kapatid, ano? Kung sa mga pananalita natin pag wala tayo sa 4 p.m. Praise God. Ayan, di ba? Kung kayo, di ba, tumatawag mga mahal nyo sa buhay, kung kayo malayo, o kaya naman yung mga kasamahan nyo, o kaya dito tayo sa Pilipinas, kumusta naman tayo makipag-usap, kumusta tayo magsalita, di ba? Sa simbahan, puro tayo praise the Lord, hallelujah, di ba? Pero mga kapatid, pagka tayo ay walang, sa totoo lang, mga kapatid, masusubok yung lakas ng kapangyarihan ng Panginoon sa atin pag wala tayo sa church. Diba? Right. Pagka ang kasama mo at kausap mo mga unbeliever, doon ngayon makikita kung ikaw ay asin at ilaw. Diba? Praise God. Purihin ang Panginoon. Kaya I hope, mga kapatid, ang bagay na ito ay makakatulong sa atin. Huwag po nating asahan na gusto natin mapakinggan yun ang mapapakinggan natin. Baka naman sabihin ng iba, ganyan pala dito sa 4 p.m. matatalas ng mga salita, baka naman umayaw kayo. Pag umayaw kayo, lugi kayo, mga kapatid, no? Praise God. So, yung pananalita natin, di ba? Amen. Kumusta ang mga pananalita natin sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin? Alam niyo, sabi ng Bible ganito. Sa aklat ng Colossians chapter 4 verse 6, let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each other. Sa Tagalog, ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. O isang testing. Paano ka sumagot kapag pinagsalitaan ka ng hindi maganda? Huwag na kayo sumagot, mga kapatid, no? Sa 4 p.m. hindi naman kayo aamin dyan, pero sa isip nyo, alam nyo yan,
Di ba? Pagka tumanggap ka ng salita, tumanggap ka ng salita na hindi maganda, paano ka ba mag-react? O, di ba? Doon natin sabihin, we are apostolic, mga kapatid. Sa totoo lang. Di ba? Doon natin sabihin na tayo apostoliko. Praise the Lord. Tayo mananampalataya. Ay sabi ng Biblia, di ba, ano pagkakaiba natin? Kung ngipin sa ngipin tayo, mata sa mata tayo, mga kapatid. Ano pagkakaiba natin? Pwede tayo gamitin ng Diyos para maligtas yung mga taong masasama. At huwag kayong umasa na lahat ng makakausap nyo kasing bait nyo. Amen. Right po. Dahil kung minsan mas mabait pa sa inyo yung kausap nyo, di ba? Amen. Praise God. Praise the Lord. Hindi, ganito yan, totoo naman yan. The Lord. Sa to lang itong mensahe ko, medyo kung medyo nagpapatawa man ako, isipin nyo ang meaning, no? Hindi lang yung patawa. Ang mananampalataya, praise God, hindi man tayo yung sobrang seryoso, mga kapatid, na parang tayo laging mga kapatid, hindi na tayo makangiti. Pero sa totoo lang, sa atin mga apostolik, hindi naman masamang ngiti, mga kapatid. Pero yung ngiti nyo, huwag nyo kakalimutan yung mensahe. Yes po. Amen. Amen. Baka naman maalala nyo yan, nagpapatawa si pastor. Alalahanin nyo kung anong mensahe niyan. Hindi pa ako bibigay ng mensahe ng walang ibig sabihin. Tinutulungan ko lang naman kayo, mga kapatid, kasi pag nasaktan kayo, at least nakakangiti pa rin kayo, di ba? Praise God. So, purihin ang Panginoon. Everybody say Amen. Amen. Praise the Lord. So, kumusta ang mananalita? Ayan. Kapag ang mga anak, ayan, mayroon dito siguro mga young people, kayo ay napagsabihan ng magulang nyo, kumusta kayo tumanggap? Alam nyo, mga kapatid, kung minsan, taong simbahan, di ba? Nagpapagamit sa church, pero pag nasita ng mga mahal sa buhay, matindi sumagot. O, mga kapatid, medyo yan ay lang, mga kapatid, paalaala lang, di ba? Kaya minsan sinasabi ng ibang mga mahal sa buhay, naalala ko, mga kapatid, ito personal ko experience, ha. Mayroong isang tao mabait sa simbahan. Pumunta ako sa kanilang bahay. Aking hinihikayat yung asawa, mga kapatid. Alam niyo, nalungkot ako sa sagot ng asawa niya. Pastor, magbago lang itong asawa ko, sasama ko sa inyo. Wala akong naisagot, mga kapatid. Bakit? Yung asawa niya matagal na sa church. Kaya lang, hindi pala maganda pakitungo niya sa kanyang husband. Ang tawag niya sa asawa niyang unbeliever, demonyo. Paano madadala sa Diyos yan? Diba? Sasabihin niya, kasi kami sa Diyos. Ikaw sa demonyo ka. Mga kapatid, pinagalitan ko yung kapatiran at salamat sa Panginoon dahil nagkaroon naman ng pagbabago. Karamihan naman sa atin dito mananampalataya, no? At saka kung may bisita man tayo, at least malaman ninyo, mga minamalamang bisita, na nagtuturo tayo dito ng katuwiran ng Panginoon. Ayan, kaya yung mga naglilingkod sa Diyos, kailangan makita talaga sa buhay. Sabi ng Bible ganito, Psalms 19 verse 14, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Ayan. Let the words of my mouth. Ayan, yung pananalita nawa ng aking bibig at ang pagbubulay ng aking puso be acceptable in thy sight. Maging katanggap-tanggap sa iyong harapan, O Panginoon. My strength and my Redeemer. Aking kalakasan at aking manunubos. Ayan, mga kapatid, purihin ang Panginoon, di ba? So, the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable. Alam niyo, kapatid, ang sarap sa pakiramdam, di ba? Yung, halimbawa, nasaktan ka, gusto mo na magsalita ng hindi maganda, pero naalala mo si Lord, napigilan mo yung sarili mo, di ba? At nagpuri ka sa Panginoon, Lord, thank you, Lord, dahil napigilan ko. Diba? Kaya halimbawa, nakatanggap ka ng mensahe, mga kapatid, na talagang hindi mo nagugustuhan. Mga kapatid, piliin natin ang ating reaksyon. Ipanalangin natin. Kung ang masasabi mo ay hindi maganda, huwag ka na muna magsabi. Hintayin mo na gumanda ang pakiramdam mo. Praise God, sa biyaya ng Panginoon. Kasi mga kapatid, marami na ang na-convert na gumawa muna ng hindi maganda sa Kristiyano, pero maganda ang naging tugon ng Kristiyano.
naging mananampalataya tuloy. Hindi ko alam kung nasabi ko na sa inyo yung karanasan natin na mayroong tao na gusto pumatay sa akin, mga kapatid. Dahil na-convert yung kanyang family, hindi niya mapigilan. Ito ay tatay na talagang sinabi sa akin ng asawa niya, Pastor, pinipigilan kami pero ayaw namin magpapigil. Sumasamba kami, kaya Pastor, ikaw na lang talaga ang pinupuntirin niya. Pastor, babariling ka daw niya. At sabi niya, hindi yung pastor nagpipiro kasi mayroon talagang baril. So ngayon, mga kapatid, ako naman ay wala naman, hindi tayo magkipaglaban ng ganyan, kundi dali natin sa Panginoon. So naipanalangin natin at isang gabi pumunta sa bahay, mga kapatid. Pumunta talaga sa bahay. At alam ko na, mga kapatid, yung kanyang nasabi ng asawa niya, kung anong layunin niya sa akin. At mga kapatid, pinahaginan ko siya ng salita ng Panginoon, inunahan ko na siya na mahal siya ng Panginoon. At sabi ko sa kanya, Brad, mahal ka ng Panginoon, mahal ng Diyos pamilya mo. At sabi ko nga, kung ako'y mapapatay, alam ko kung saan ako pupunta. Pero sabi ko, naawa ako sa iyo. Bakit hindi mo ibigay ang buhay mo sa Panginoon? Naguguluhan ka, magulo yung buhay mo, ba't di mo isuko sa Diyos? Alam mo, mga kapatid, biglang yumuko at umiyak. Nung umiyak siya, mga kapatid, ayun, nakita ko, nagpakumbaba siya, humingi siya ng tawad, at nabautismuhan siya sa pangalan ng Panginoon. At siya po ay naging tapat na kabatiran. No? Naglingkod pa siya bilang isang opisyal ng mga tatay. Praise God, purihin ang Panginoon. Naging sekretary siya ng mga tatay sa church. So isipin nyo yun, gagawa ng masama sa iyo. Pero dahil sa impluwensya ng Panginoon sa atin, mga kapatid, yung tao din lang naman tayo, masakit sa atin yun eh. Pero mga kapatid, alang-alang sa Panginoon. Praise God, nanalangin ako sa Panginoon kung anong tamang sasabihin, anong tamang action. To God be the glory, namunga, nawin siya sa Panginoon, mga kapatid. Nadala siya sa Panginoon. Praise God. Bakit, mga kapatid? Dahil, hallelujah, inayaan natin na ma-influensyahan tayo ng Diyos. Ang sanlibutan, i-influensyahan ka ng galit, i-influensyahan ka ng puot, mga kapatid. So, yung ganung bagay, yung tamang pananalita, mga kapatid, no? Tamang action, praise God, ay nagbubunga talaga yan, mga kapatid, ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Isa pang nais kong i-share sa inyo. Nung ako ay nagpapayuniring, mga kapatid, sa lugar ng Blooming Tree, ako ay nagpasimula talaga doon ng walang kakilala. At nag-uupa ako sa isang maliit na kwarto, parang nag-board ako. Napatira ako sa bahay na yung anak ng may-ari ng bahay, mga kapatid, lulong sa masamang bisyo, no? yung lalaki. So ang ginagawa, pag umaalis ako, pinubuksan yung kwarto ko. At kung ano mga nilalagay ko doon, kung mayroon akong perang naiiwan, nawawala. Paulit-ulit yun, mga kapatid. Ako, nanalangin ako sa Diyos kung ano ang gagawin ko. Alam nyo, ay pinaisip sa akin ng Panginoon na ako ay sumulat. Sinulatan ko doon sa mga lugar na pinaglalagyan ko ng mga nawawala. At ang sabi ko sa kanya, na Brad, mahal ka ng Panginoon. Alam ng Diyos buhay mo, nakikita ka ng Panginoon. At sabi ko, alam ko rin naman, at alam ng Panginoon na ikaw kumukuha ng mga nawawala dito. Sabi ko sa kanya, hindi ako sa'yo nagagalit, naaawa ako sa'yo. Inalo ko siya na pumunta siya sa Panginoon, ilapit niya ang sarili niya sa Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, nung umuwi ako, ay hindi nagalaw, mga kapatid, yung mga gamit ko. Hindi ko alam, akala ko hindi siya nakapasok doon. Pero yung pala, nabasa niya, yun nung nabasa niya, wala siyang ginalaw. Nung gabing-gabi na, mga kapatid, kumatok sa akin at pagpasok niya, umiiyak siya. Humingi siya ng tawad. Sabi niya, Pastor, patawarin niyo po ako. At alam niyo, na naisama natin sa simbahan, nabautismuhan. At nung nagsisimba na siya, natuwa din yung mga magulang niya dahil problema talaga yun. Nagpabautismo na rin yung tatay niya, nagpabautismo na rin yung nanay niya, at yung mga kasama sa bahay, mga kapatid, nasama namin lahat sa church. Praise God. At yun ay binabalik natin ang papuri sa Panginoon sapagkat, alam nyo, nangangailangan sila, mga kapatid, ng talagang mag-aakay sa kanila. Kung hindi tayo magpapa-impluensya sa Diyos, hindi rin tayo makaka-impluensya sa iba.
ng bagay na galing sa Panginoon. Kaya Yes, amen. dapat yung level of God's influence sa atin, mga kapatid, ay laging mataas upang hindi siya kapusin. Ibig sabihin, tayo kasi mga kapatid, lalo na sa pag-evangelize, nagdadala tayo ng influensya. Kapag hindi natin, mga kapatid, ginawang priority ang influence ng Diyos sa buhay natin, ay hindi siya mga kapatid magagamit ng Panginoon para doon sa mga tao na sa kadiliman. Praise God. So, yun mga kapatid, sa totoo lang, ako tao rin lang, nung nangyayari yun na laging nawawala, bilang damdamin ng tao, mga kapatid, talagang maano ka rin, masasaktan ka. Kung hindi mo pipigil ang sarili mo, magagalit ka, gusto mo ipabarangay. Mga kapatid, purihin ang Panginoon, tinutulungan tayo ng Diyos na mamili ng tamang action at reaction. Amen. So, purihin ang ating Panginoon. And one more thing dito mga kapatid, praise God, is the beauty of a holy character. Praise God. Yung character natin mga kapatid, praise God. Yung character is who you are when no one is around. Diba? Sino ka kapag walang nakakakita sa iyo? Sino ako kapag walang nakakakita sa akin? Like ko sinasabi, pagdating sa church, halos ang ugali ng tao uniform. Diba? Sa loob ng church, pare-pareho uniform ugali ng tao sa church, mga kapatid. Diba? Pag sinabi ng pastor, sasambahin natin ang Diyos, sumasamba naman lahat, pare-pareho. Pero pag naghiwa-hiwalay na yan, mga kapatid, doon na ngayon papasok, mga kapatid, yung Christian character. Yan tayo susubukin. Diba? Lalabas yung karakter natin pag wala tayo sa church, wala si pastor, wala mga workers, diba? Wala mga kapatiran. Paano mo tinatayuan yung kabanalan? Praise God, kapag walang nakakita sa iyo. At ayan mga kapatid, actually, ang very rewarding sa biyaya ng Panginoon kapag ang katapatan kasi mga kapatid sa totoo lang, hindi siya yung kasi kung ang katapatan natin doon lang tayo sa may nakakakita, paano pag wala nang nakakita? Kasi may mga tao na ang katapatan ay tuwa na na-appreciate sila. Ito mga kapatid daanan ko ulit ito. Diba, halimbawa, nasa church tayo. Nabanggit pangalan natin, tuwa tayo. Paano kapag may ginawa kang mabuti at hindi ka nabanggit? Hindi ka kaya uuwi ng masama ang loob, si pastor, hindi man lang nabanggit yung pero ang totoong kabanalan, mga kapatid, gumagawa ka, mayroon ngang kasabihan, mga kapatid, nung ako'y nag-work sa isang local church, kasabihan namin doon, the secret of living holy is to live holy in secret. Ayan. The secret of living holy is to live holy in secret. Ibig sabihin, uumpisahan mo yung kabanalan, hindi sa public. No? Uumpisahan mo yung kabanalan, hindi sa panlabas. Uumpisahan mo yung kabanalan, praise God, sa iyong panloob na buhay. Sa iyong sarili mismo, ikaw lang talaga ang Panginoon. Sapagkat ang kabanalan, yan ay impluensya ng ating Panginoon. Now, wala tayong anumang maipamumuhay kung hindi natin, mga kapatid, tanggap sa ating kaisipan. We should pattern our ways after the Lord Jesus Christ. No? Kailangan i-pattern natin ito. At for example, paano ba si Jesus mag-isip? Yan mga kapatid. Sabi ng Bible, Philippians 2:5, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Yan. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Verse 6, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Bagamat siya nasa yung Diyos, hindi siya nakipantay sa Diyos. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Kinuha niya yung form of a servant, mga kapatid. Tingnan niyo siya, Lord of Lords, King of Kings, mga kapatid. And yet, he took the form of a servant. Amen. And was made in the likeness of men. Nakitulad siya sa mga tao. Nagpakumbaba siya, mga kapatid. Praise God. At sabi ng verse 8, and being found in fashion as man, he humbled himself and became
obedient unto death, even the death of the cross. Yan. Mga kapatid, sa kanyang pakikitulad sa tao, nagpakumbaba siya, at siya naging masunurin hanggang kamatayan. Amen. Praise God, naging masunurin siya hanggang kamatayan. Alam niyo mga kapatid, hallelujah, yung ating servant spirit, napaka-importante niyan. Kaya sa mga naglilingkod sa Panginoon ng tama, kahit ano ang narating sa buhay, nananatiling nagpapakumbaba, mga kapatid, no? Nananatili. Alam niyo, ganito yan eh. Maaaring marami sa atin lang nakatapos na kung ano-ano mga kurso. Hindi naman yan masama. Pero kung yan ang binabandila mo sa buhay mo at tinitinan mo mas mataas kaysa sa iba, kapatid, hindi maganda yan. No? Kung pinalad ka, nakapag-aral ka, nakatapos ka, luwalhatiin mo ang Panginoon. Pero huwag mong i-look down yung iba sapagkat hindi mo alam kung anong ugnayan sa Diyos ng mga yan. No? Pag pinagwikaan mo yan ng hindi maganda, no? Minaliit mo yan, hindi sa'yo gaganti yan. Pag umiyak sa Diyos yan, lagot ka, kapatid. No? Hindi pwede kasi yung hindi gumaganti, nasasaktan lang at umiiyak lang sa Diyos. Mga kapatid, nakakatakot na susunod. Isang araw mayroon akong pinayuhan, inulan daw siya ng napakasasakit na salita. Halos hindi na siya makapagsalita sa sakit ng kalooban. Sabi ko, ibigay mo sa Panginoon lahat. So after a few days, sabi sa akin, Pastor, okay na po ako. Pinag-pray ko na lang po siya. Kita nyo, ako ang kinabahan doon sa gumawa ng hindi maganda. Bakit? Isipin mo yung tao, hindi gumanti mga kapatid, niluhod na lang sa Diyos, iniyak mo na lang sa Panginoon. Ako mga kapatid, sasakluluhan ng Diyos yung mga ganyan. No? Oo. Pero kung nakikipag-away tayo, nakikipagmataasan tayo ng salita, nakikipagmagalingan tayo, at biniwikaan natin ng masama yung mga tao, alam nyo, ganito yan eh. Pag ikaw ay nakipagpatulan sa masama, kapatid, lahat na ng masama pwede mong maisip. Halimbawa, nagsalita sa iyo ng masama, gusto mong iganti mas masama pang salita. Diba? Para makalamang ka. Diba? Pinagwikaan ka ng hindi maganda, nag-iisip ka na ngayon, diba? Alert masyado ang isip mo. Nag-iipon ka na ng ipabato mo sa kanya. Diba? Batuhan na ka mo yung ngayon ng masama, mga kapatid. Pero ang Bible nagtuturo sa atin, huwag tayong padaig sa masama. Daigin natin ang masama sa pamamagitan ng mabuti. Diba? Kasi ang mabuti, mga kapatid, ang mabuti, lagi mabuti yan. Hindi yan pwedeng masamain ng masama. Alam ng Diyos yan. At saka isa pa ang kagandahan, we have the just judge. Ang Panginoon natin hindi natutulog. Nakikita ng Diyos lahat yan, mga kapatid. Marami na ako nakita mga tao, binaba, nilapastangan, pero nakita ko paano itinaas ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ang nagpapakumbaba, itinataas ng Diyos. Ang nagmamataas, ibinabagsak ng Panginoon, mga kapatid. At nais kong ipaalala sa inyo na hindi ang Diyos mahihirapang ibagsak ang mga taong nagmamataas. And the same thing, hindi rin ang Diyos mahihirapang itaas ang mga taong nagpapakumbaba. Praise God. Kaya doon sa impluensya ng kabanalan, mga kapatid, kung mapapansin nyo, hindi natin pinag-uusapan dito yung outward holiness. Pero hindi natin inaalis yun. Pero dapat kasi yung kabanalan nag-uumpisa yan sa inner part natin. Amen. Dito sa loob natin. Ang gaan-gaan sundin yung outward holiness kapag yung inner life natin ay okay sa Panginoon. Hindi tayo mahirapan. Kaya tingnan nyo yung iba, hinuna yung panlabas. Inis na inis naman. Di ba? Gusto magpakabanal sa labas. Ginagaya yung kapatiran. Di ba? Nakita ay maganda yung kasuotan mo, ganito yan, gagayahin na kita. O, ganito yan. Kung ikaw ang ginaya, pero hindi natanggap yung Holy Spirit na tinanggap mo, nakapapagod mo, mga kapatid. Hindi yung tatagal. Kaya ang napakaganda, ang mga nagtataka sa atin yung mga tao, bakit kayo nakakatagal sa ganyang pamumuhay? Di ba? Sa totoo lang, sabi ko kanina, sila namumroblema sa atin eh. Di ba? Pag nakita ka nila,
bakit ganyan? Ano nangyari sa inyo? Ibang-iba tayo. But we don't conform to this world. Mga kapatid, di tayo umaayon sa takbo ng sanlibutan. Ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, kung papansinin nyo, di ba? Siya nasaan yung Diyos, mga kapatid, pero talagang pinili niyang pumunta dito sa lupa upang ipakita kung paano dapat mamuhay. Paano dapat nag-iisip yung tao, mga kapatid. At purihin ang Diyos, mga kapatid. Wala naman tayong ibang pinakamagandang gawin kundi yung sinabi ko nga sa inyo, the purpose, the absolute goal, mga kapatid, the ultimate goal of discipleship is Christ-likeness. Diba, bakit tayo dinidisciple? Bakit tayo mini-mentor? Nais ang Panginoon na mamuhay tayo ng ayon sa Kanya at katulad niya. Diba? We want to be like Him. Praise God. Sa ating pamumuhay, sa ating kaisipan, sa ating pag-ugali, mga kapatid. Praise God. Nais ng Panginoon na mayroong manifestation talaga sa buhay natin, yung kabanalan ng Panginoon. Kaya nga, pag sumamba tayo sa Diyos, di ba, we worship the Lord in the beauty of His holiness. Amen. And without holiness, there can be no acceptable worship of the Lord, mga kapatid. Ang una natin tinitingnan, the beauty of holiness. Kaya nga, we stand in awe of Him. Talagang namamangha tayo sa Kanya, mga kapatid. Siya ay Diyos na banal, kamangha-manghang Diyos. Hallelujah. At yung impluensya ng kabanalan ng ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ay talaga pong napaka makapangyarihan. Praise God, purihin ang ating Panginoon. Yung mga karakter ng mga tao na hindi pumasa, mga kapatid, sa batas ng ating Panginoon. Diba na parito ang Panginoon, na-share ko sa inyo noong nakaraan, mga kapatid, na yung flesh natin, mayroon itong law of sin and death. Pero noong ang Panginoon magbigay siya ng kanyang espiritu, nagkaroon tayo ng bagong batas ng buhay, the law of the spirit of life in Christ. Yun, mga kapatid, talaga ang nag-guide sa atin patungo sa banal na buhay. Kaya hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Sabi, mga kapatid, ni Apostle Paul sa Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live for the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Praise God. So yan, mga kapatid, ang buhay ni Apostol Pablo. Amen. Na talagang alam naman natin masama dati yung buhay niya. Pero siya ay naging partaker of God's holiness. At dahil dyan, sumulat siya nito mga epistles, mga kapatid, no? Marami siyang isinulat na talaga namang makikitaan natin ng napakagandang pattern ng buhay. Salamat sa scriptures. Salamat sa Biblia, sa salita ng Diyos. Kaya dahil dyan, mayroon na tayong pattern kung paano tayo dapat mamuhay, paano tayo dapat mag-isip, paano tayo dapat magsalita, paano tayo dapat, mga kapatid, tumugon sa mga sitwasyon. Praise God. Nandun yan sa gabay at patnubay ng ating Panginoon. And last verse na I will share sa inyo as I close, mga kapatid, is in the book of Hebrews 12:14. You are very familiar with this verse. Follow this with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Amen. Sundin natin ang kapayapaan sa lahat ng tao. Ayan. Kita nyo yan, mga kapatid. Kapayapaan ng maaari. Wala kang kaaway. Sundin ang kapayapaan sa lahat ng tao. At ang kabanalan, na kung wala ito, sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Mga kapatid, ang buhay ay gumaganda dahil sa kagandahan ng Diyos. At ang kagandahan ng Diyos ay nasa kabanalan. And therefore, we worship Him in the beauty of His holiness. Araw-araw, namamangha tayo sa kabanalan ng Panginoon. At bilang mananampalataya, hindi tayo kukulangin ng mga taong makasalanan, mga kapatid, sa paligid natin. Ang iba sa kanila, mga mahal natin sa buhay. Ang iba sa kanila ay mga kaibigan natin. Ngunit, mga kapatid, tayong nakakilala sa Panginoon,
Hayaan natin ang Diyos, mga kapatid, na maggumawa ng isang napakagandang impluensya sa buhay natin upang ang buhay din naman natin ay magamit ng ating Panginoon. Ako'y naniniwala na hindi ko man kayo nakakausap isa-isa, ngunit mayroon kayong mga patutuo, mga kapatid, na kung anong dati yung buhay, saan kayo nanggaling, ano dating buhay nyo, mga kapatid, anong ugali dati mayroon. Pero sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, binabago tayo ng Panginoon. Amen. Pinahintulutan natin ang Diyos na makagawa ng kanyang divine influence sa ating mga buhay at dahil dyan, mga kapatid, ang buhay natin ay ginagamit ng Diyos na maging pagpapala sa iba. We are now the light of the world. Amen. And the salt of the earth, mga kapatid. Ginawa tayong asin at ilaw ng sanlibutan. Tayo ngayon ang daluyan, praise God, ng banal na kapangyarihan ng Panginoon. Ang Panginoon nananahan sa atin. Amen. Hindi siya nananahan sa mga unbelievers, sa mga makasalanan. And so, ang inaasahan ng Panginoon na tayo ang magdadala ng kanyang kabanalan patungo sa iba. Kapatid, yung influensya ng buhay mo, napaka-importante yan sa Panginoon. Praise God, purihin ang Diyos ng buhay. Dahil dyan, mga kapatid, patuloy tayong sumasamba sa Diyos. Hallelujah. Sa Espiritu at sa katotohanan, mga kapatid. Hallelujah. So we worship the Lord in the beauty of holiness. Amen. Nawa, magkaroon lagi ng manifestation sa buhay natin ang kagandahan ng kabanalan ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Magbulay tayo, mga kapatid. Samantalang tayo ay mananalangin sa Panginoon. Hallelujah. Hayaan natin ang Panginoon ay kumilos sa ating mga buhay. Praise you. Praise you, God. Change my heart, oh God. Hallelujah. Make it ever true. Change my heart, oh God. Sana'y makakapinin na ako sa Panginoon. May I be like Ay, pinagpala sa mga araw-araw. Change my heart, oh God. Napapagputuin mo na ang Panginoon. Make it ever true. Kami na kumuhay ng Krista namin. Change my heart, oh God. May I be like Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. Kailangan ko ng tinungan at Espiritu ko. May I be like Mamagabay sa Paalala lang, mga kapatid. Maaaring tayo ay nakakatulong sa ating kapwa, nakakatulong sa mga mahal sa buhay. Kumusta tayo makitungo sa kanila? Huwag nawang mangyari na dahil tayo ay nakakatulong sa kanila, ay parang mayroon na tayong karapatang magpakita ng naging magandang ugali o kaya mga salitang masasakit sa kanila. Hallelujah! Ating pong alalahanin kung may blessing pa tayo, binibiyayaan lang tayo ng Diyos. Amen. Sa biyaya at kapaglang ng Panginoon lahat. Praise God. Ang totoong pinagpala na buhay ay dinadaluyan na kabanalan ng Panginoon. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God.
Yes, God. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us worship the Lord in the beauty of His holiness. Yes, O God. Thank you, Hallelujah. Jesus. Aminin natin ang ating mga pagkukulang sa Panginoon. Kung minsan nakakalagpas tayo mga kapatid sa nararapat, pagsisihan natin sa Diyos at sabihin natin, Lord, I'm sorry. Change mo Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. May pinabilis mo na tumigla mo, Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Yes, we want to change my heart. Change my heart. Don't let it stay. I want to be more like you. Oh, hallelujah. Change my heart, oh Lord God. That's what you want me to be. Oh Lord, please change me. Change me. Dear Lord. Change me, Lord. Don't let me stay. I want to be more like you. Change my heart. Just what you want me to be. Oh Lord, please change me. Change me, dear Lord. Hallelujah. I want to live the way He wants me to live. I want to until there's just no hope. I want to love until there's just no hope. Never all. Lord, I need your touch. Lord, I need your presence. Lord, I need your anoint me once again. Lord, I need your touch. Lord, I need your presence. Lord, I need your once again.
Praise God, praise God. Yes, we want to live the way you want us. Thank you, Lord. Hallelujah for your presence. Thank you, Lord, for your word. Hallelujah. Guide us, God. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Praise God. Nais ko pong ibalik sa ating in charge ng pagkakataon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.